Game, simulan na natin sa mga ibang balita mga kaiksena. At syempre pa, umpisahan po natin dito sa magandang balita. Anong magandang balita mga kaiksena? Eto, wait lang. Yan. Pakita ko lang sa inyo. Pinost ko to sa social media. At syempre, bilang isang Pilipino, proud na proud ako dito mga kaiksena. Salome Escandar, maraming salamat Bilang Pilipino, proud ako at gusto kong i-share sa live at magkomento tungkol saan. Siyempre, tungkol po mga kaiksena sa performance ng ating PNP na sumali po sa UAE SWAT Challenge sa Dubai. Yan. Lava Race, maraming thank you po Maraming salamat. Replay nyo yung kanta ko hindi nakaabot. Okay? Ano meron dyan direct? Share ko lang sa inyo. Siyempre, nakaka-proud mga kaiksena. Sa 100 plus na sumali sa contest na ito mga kaiksena, out of 100 plus, pang number 14 yung ating PNP na sumali dito. At bibigyan ko kayo ng konting highlights mga kaiksena. At ang galing talaga, ang titikas at talagang kabibiliban mo. Maraming humanga nga mga foreign country sa galing ng ating PNP. Kaya lang naman kasi nagmumukhang sa atin, yung mga dating pulis kasi talagang lumba-lumba no? Eto mga kaiksena, talagang angat ang performance nila. Kaya mga sir, saludo po ako sa inyo at talaga naman pong nakakabilib kayo. Bigyan natin ng konting montage. 6. It is now the turn of the Philippines National Police Force. You don't have to wait any longer. Just ganyan ang ganyan ang itsura dapat ng mga lahat ng men in uniform, hindi malalaki yung tiyan, They're about to go. Tikas niya mga kaiksena, Tan. Galing, Pistol box, individual targets. That's the ang bilis mga kaiksena, No issues there by the looks of it. Diba? Galing, Pilipinas! Pilipinas talaga mga kaiksena, Philippine National Police. Watching from Abu Dhabi, cheering on the PNP. Yeah, wherever you are in the world. Marhaba, welcome to the UAE SWAT Challenge here in Dubai. Hindi yan yung nakikita nating karamihan pulis dito sa Pilipinas na malalaki dyan. Galing yung sniper, Pak! Videographer getting in the way. Walang sablay mga kaiksena, All good for them. Galing, no? They must ring the bell, the assaulters, on their way down. There's been one or two over the years who've forgotten to ring the bell and just passed the window before remembering, and then had to scramble their way back up over the ledge. Some have managed it, some haven't. Procedural penalty, of course, picked up if you do forget to ring the bell. Sniper ulit, Shalom Faye says, watching from Surigao City. Galing, General Santos City, watching the PNP from the United Kingdom. Wow. All over the world, all eyes Siya, laglag, are on the PNP here in Dubai. Boom. 3 down, 1 to go. Sumablay He's siya. missed with that one though. Yo, Dropped it laglag. now. Boom. So the snipers, all good for them. Nothing left out there. Ayan, Texas Star is done. They can now start dropping those 32 Parang tutukan lang, white Galing, discs as the final assaulter comes over the dog kennel. Wow, ang galing yung isa, Last one, they're done. Now they can head for home. The snipers are done. They too can head for home. We've just crossed the 2.5 minute Galing, mark. This is going to be a good time. Diba? It'll not be the fastest time of the Oo day. nga, ano yan Cordillera yan yung mga to. Ang It'll galing. still be very quick for the PNP of the Philippines.
a sprint towards the finish line as the assaulters come in the other direction, and they stop the clock in 2:49.5 Astig, di ba? for the PNP of the Philippines. And the local support, oh, they love that. O, di ba? O, palakpakan naman natin, saluduhan natin yung ating PNP na sumali dyan. Rank 14 yan mga kaiksena, sa buong mundo yan ha. Di ba? Congrats sa inyo mga sir. Yan lang, gusto ko lang ma-share sa inyo dahil bumibilib talaga ako sa ganyan. Rika, hindi mo naabutan yung kanta ko, bruha ka. Halika na. Mamaya na tayo pumunta kay Bongo. Total, Valentine's Day naman. Tamang tambay lang tayo. Kwentuhan, chikahan, ganyan. Okay? Ano sunod, Derek? Pag-usapan natin to. Diyos ko naman, mga kaiksena. Kung minsan talaga, ito tungkol sa vlogger naman to, ha. Ba't ano meron sa vlogger, Derek? Trending kasi ngayon to, mga kaiksena, isang vlogger patay. Nakakalungkot pero yun ang katotohanan eh. Alam ko na lahat naman tayo gusto nating kumita, gusto nating sumikat, makilala, ando na tayo. Pero sana, pag gagawin natin yung mga gantong bagay, kailangan may konting pag-iingat. Hindi pala, kailangan may pag-iingat tayo. Lalo na kung ang vlog mo o ang content mo is pagkain, mga ganyan. Hindi sa lahat ng bagay kailangan mo magpakabida-bidahan para lang maiba ka. Halimbawa, kagaya ng iba, kumakain ng... May isa pa namatay na vlogger dati, mga kaiksena, nito lang yata o last year, o ngayon taon lang din, kumain ng yero na puro kalawang. Para ka man, nilason mo na yung sarili mo. Meron ngang bakunang anti-tetanus, tapos ang ginawa ng isang vlogger, kumain ng yero na kalakalawang. Di patay, di ba? Ngayon naman mga kaiksena, ito naman isang vlogger, condolence po sa pamilya, pero napag-uusapan lang. Kumain ng crab. O anong problema sa crab? Yung kinain crab, hindi mo na inalam kung yun ba'y nakakalason o hindi. Ay, yung kinain, for the content, patay. Boom! Di ba? Dapat kasi mga kaiksena, okay lang yung sana yung mga content na ganyan, pero gamitan nyo ng konting utak. Alamin nyo muna kung safe ba yan. Pwede namang gumawa ng kakaiba pero kailangan nandun pa rin yung safety mo. 'Di ba? Kung ako sa inyo, di sana nag-vlog na lang kayong politika. 'Di ba? Ganoon na lang. At least kasuhan ka na lang, hindi ka mamatay. 'Di ba? Ito, pakinggan natin to. Anong crab ba to? Para alam nyo din mga kaiksena, baka kayo kainin nyo rin to Kaya awareness na din, ha? Paalala ng otoridad, mag-ingat sa mga nakalalasong lamang dagat. Oo. Sa Palawan, namatay ang isang content creator na kumain umano ng devil crab. Sino may alam niyang talangka na yan o crab na yan, 'di ba? Devil crab, pangalan pa lang devil na siya ka naman nakakita noon. Demonyo nga crab, kinain mo pa. Ayon sa mga eksperto, ang uri ng crab na ito, hindi nawawalang lason kahit pakuluan o lutuin. Aray. Nakatutok si Bon Aquino. Hoy gani, happy Valentine's Day sa inyo ni Daddy Beng bang kay mamaya. Charot lang. Hi guys! Good morning guys! Good morning guys! Sa video na ito ng vlogger na si Emma Amit, magiliw niyang ipinapakita ang buhay sa tabing dagat sa Puerto Princesa, Palawan. Banta guys! Mara na nag-hike-hike. Yung green lock. Ang huling content na kanyang ipinost, kumakain sila ng mga lamang dagat. Pero ang kanyang sigla, hindi na muling masisilayan matapos siyang pumanaw dahil sa hinihinalang pagkain ng nakalalasong devil crab. Ayon sa kapitan ng barangay Luz Viminda, February 6 nang lutuin ni Emma ang mga alimangong nahuli ng kanyang asawa. Nakasalo pa umano nito sa pagkain ng kanyang kaibigan na dumalaw pero nakakain ng isang piraso yung kanyang kasama ay namanhid ang kanyang bunganga. Ngayon tumigil po sa pagkain, ayaw na dahil naglalaway na raw po siya. Aray ko. Na namanhid yung kanyang bunganga. Ngayon, tumigil po sa pagkain, ayaw na. Kasi naglalaway na daw po siya. Pero si Emma tuloy pa rin daw sa pagkain. Tapos kumain. Mahirap na kung huminga. Then,
kaagad in-hands sa nila yung clinic ng barangay hospital. Opo. Pagka dating doon, humingi pa ng tulong pero hirap na. Nung nag-hiccup na wala ng malay, then revive naman po ng mga natin, nurse at midwife na nag-area. At inalak agad nila sa East Hospital sa Puerto Princesa. Idineklara na siyang dead Midwife? Ba't midwife? on arrival. Sabi ng barangay, isinugod din sa pagamutan ng kanyang kaibigan pero magaling na ito at nakauwi na ng bahay. Nako. Talagang hindi naman nagtitigil. Ayan pala yung itsura. Ganyan pala. Parang palakang batong itsura eh. Oh. Itsura pa lang nakakatakot na eh. Kainin mo pa. No? Ating gobyerno sa pagpaalala. Kaso lang ma'am, dahil siguro nakalimutan yung itsura nung David crab na yun at nakita nila talagang kapakam-pakam yung naturang crab. Kaya siguro, kinain dahil Kinumpirma ng kapitan na si Emma na ang ikatlong namatay sa kanilang barangay dahil sa pagkain ng devil crab. Ayon sa profesor ng UP Marine Science Institute, ang mga phytoplankton na kinakain ng devil crab ang nagiging sanhi kung bakit ito nakalalason. Mismong crab ay hindi gumagawa ng lason. Pero dahil may mga mikroorganismo na gumagawa ng lason na nakakain ng crab, ito ay pwedeng maipon doon sa mismong crab. Eh di ba pag binuksan mo pa naman yung crab, no? Pagbukas mo nun, lalo't kung wala namang aligi, naghahanap ka ng aligi, yung nakita mo pala, yun na yung laso, yung sup-sup ka pa ng sup-sup eh, no? Yung ka pa ng ngata, eh, no? Easy. Hindi, sarap naman talaga kasi, no? Pag lalo't gatang crab, talangka, ganyan, pagbukas mo ngayon ng gano'n, no? Malaman, no? Di ba? Yung pala, devil crab pala yun. Sup-sup ka pa rin ng sup-sup. Akala mo, okay lang. Namagana yung bunganga mo, yung labi mo. Parang, tag dito. Para ka ng Kardashian. Ganun na yung uso mo. Diba? O, ingat pag-uwi, ha, Gani. Dahil madami yung microorganisms na gumagawa ng lason sa reef, mas madali itong maipasa doon sa mga crab na nakatira din sa mismong reef. Ang neurotoxin anya ang nagdudulot ng mga sintomas tulad ng paralysis at depende anya sa dami ng toxin ang bilis ng epekto nito sa tao. Isang bagay yan na dapat tingnan ng BIFAR. Ano kayo ginagawa ng local government doon? Kasi 3 na yung namatay. 'Di ba? Antayin nyo pa maging 4. Dapat matik yan, magkaroon kayo ng tawag dito, pagpapa-lecturing sa mga kabataan sa lugar doon, 'di ba? I-orient nyo na itong crab na to hindi pwede. Kahit na gutom ka na, hindi mo pwedeng kainin to. 'Di ba? Unless gusto mo nang mamatay, kainin mo 'yan. Malaman sana kung saan madami at mataas yung toxin na available sa environment para mas mabigyan ng pansin kung sino yung mga komunidad na dapat talagang pagbawalan. Ang Tama. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Mimaropa nagbabala na hindi lahat ng makukulay na alimango ay ligtas kainin. Correct. Bagkus ay nakamamatay. Kabilang dito ang devil reef crab at green egg crab. Ang mga ito nila ay may mga lason na maaaring magdulot ng pamamanhid, panghihina at respiratory paralysis. Kahit lutuin at pakuluan, hindi nila nawawala ang laso nito. Tama. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. O kaya kayo mga kaiksena, ngayon alam nyo na. Ako ngayon ko lang din nalaman yan eh. Yung meron palang ganyang klase ng crab, devil crab kung tawagin, 'di ba? Parang si Sarah. Ano 'yun? So sana nagbigay din ng awareness sa inyo, sa ating lahat mga kaiksena, na bawal kainin yung ganitong klase o uri ng crab. Kasi kung makakain ka nito, mamatay ka talaga. Okay? Malinaw tayo. So, dako tayo susunod. O, Gani Nospi, di mo naabutan yung kanta ko. Ang galing ko pa naman. No? Mga kaiksena, ang galing ng kanta ko, no? Dahil magaling ako, puntahan naman natin yung senador na pikon. Aray ko. Robin Padilla, mga kaiksena. Pikon talo. Okay? At meron kasing napaulat, mga kaiksena, na si Robin Padilla ay tumulong sa mga nasunugan. O, dire ka naman masama doon. Ang bait nga ay tumulong eh. Yes, nandun na tayo.
maganda at napakabuting gawain ang pagtulong. Talagang mapupuri mo yung mga ganong klaseng tao. Pero, mapupuno mo rin kung yung kanyang estilo ng pagtulong, ito ba ay pakitang tae lang? Diba? At papogi lang? Doon papasok ngayon yung bashing sa'yo. Diba? Kaya nga meron tinatawag na mga poverty corn vloggers na ginagamit yung kahirapan para sumikat, 'di ba? At meron naman na ginagamit yung kahirapan ng tao para kumita ng pera. Si Rapi Tulfo ba yan? Meron din namang mga tao na ginagamit ang kahirapan para sa pagtakbo sa politika. O, kilala nyo na yan. Ito naman, mga ka-eksena kasi, pinupuri naman siya, kaya lang, nababash pa rin. Pero ang problema kay Robin, halatang pikon, halatang halata, ang layo ng sagot. At meron pang isang gumagamit ng kahirapan. Sino ito? Pahula. Sino itong politiko na ito na masayang masaya kapag may nasusunugan? Boom! 1, 2, 3, sagot! Ang makasagot, may premyo. Oo, may premyo. Seryoso, direct. Oo. Sino ito? Sino? Ang premyo ay makakatanggap kayo ng 2 kilong devil crab. Aray ko. Oy, ang dami. Sino nauna? Prolog Mix TV. Ikaw ang nanalo. 2 kilong devil crab. Yay! Ang galing naman. Congrats papadala. Asan address mo? Message mo sa akin Dadala natin yung devil crab. Okay? Ito na, mga ka-eksena. Bakit ba, Derek? Sige na, ito na. Ayun na tuloy. Jessie G! Happy Valentine's po. Napanood niyo ba yung si Spider-Man? Spider-Man. Mamaya, send ko sa inyo si Spider-Man. Ito na. Asan na ba yun? Game. Salamat po, Mama Jessie G. And happy Valentine's Day din po sa inyo dyan at sa inyong family. Game. Pasok! Pikon! Alot sa kontrobersya ang cash donation ni Senador Robin Padilla para sa mga pamilyang apektado ng sunog sa Bonggao, Tawi-Tawi. Pinuna kasi ng mga netizen kung bakit kailangan pang ipangalandakan daw ito sa social media. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang nasa 1,000 bahay sa baybaying bahagi ng Barangay Lamion, Bonggao, Tawi-Tawi noong February 3. Kaya bumuhos ang tulong sa daan-daang pamilya na nawala ng matitirhan. Isa sa nagpadala ng tulong, si Senador Robin Padilla. Noong February 9, pinost niya sa kanyang FB page ang 7 bundle ng tig 1,000 piso at 4 na bundle ng tig 500 pesos na kung susumahin ay 1 milyong piso. Kayo humusga, mga ka-eksena. Sa tingin mo ba, kailangan mo pang i-post yan? Kasi sabi niya dito, tumawag na ako sa kapatid sa DSWD para humingi ng tulong para sa Bonggao. Sinubukan ko makapunta ng Tawi-Tawi noong Sabado at Linggo pero fully book ang mga flight. Wala ring mahiraman ng eroplano. Sinubukan ko makasakay sa Air Force gamit naman nila sa OP, Relief Operation. Wala ako choice kundi ipadala na lang sa consultant ko na si Engineer Kineme. Nakayanan ko sa sarili namin pera ni Mariel na magpadala ng financial support. Inshallah may makatulong sa ating kapatid na nasunugan. Maraming salamat sa tulong mo, Robin. Talagang maganda yan. Pero kasi yan nga yung ayaw na ngayon ng mga kababayan natin Yung pakitan tao, yung paepal. Diba?
Ako hindi ako nagmamalinis at nagpapaka-reliyosong tao. Alam niyo naman siguro yung kasabihan, 'di ba, na nanggaling sa Biblia na kung ano ang ginawa ng iyong kanang kamay, wag mo nang sabihin sa kaliwa. 'Di ba? Kumbaga sa madaling sabi, correct me if I'm wrong na lang. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan ipangalandakan ng pagtulong mo. Ganun lang kasimple yun eh. Dito kasi, obviously, sinabi niya pa talaga, galing sa pera niya, guilty ka ba? Ba't nagnakaw ka ba? Boom! Aray ko! Hindi, nagtatanong lang ako, Robin Padilla. Kailangan mo pang explain? Ba't duda ka ba sa sarili mo? Aray ko! Di ba? Yung perang pinadala mo, hindi ba talaga nang galing sa'yo? Ini-explain mo pa sa amin? Tsaka pwede mo naman gawin yan, hindi namin nalalaman eh. At ang magsalita na lang yan, yung mga taga tawi-tawi na tulungan mo. Ayun, ganun kasi maganda mga ka-eksena. Kung tumulong ka, hayaan mong ibang tao ang kumilala nun. Hindi yung ikaw mismo magpakilala sa sarili mo. Hindi ko sinasabing masama yung pagtulong. Hindi masama ang pagtulong. Ang masama, paano mo ginawa yung pagtulong mo at kung ano talaga yung intention o interest mo na may kasamang pagtulong. 'Di ba? Ang problema ito ngayon. Pikon tong si Boy Wick, pikon. Tinanong kasi siya na reporter, halatang galit na galit eh. Tinan mo. Sa kanyang caption, sinabi ni Senator Robin na gustuhin man niyang iabot ito ng personal sa mga nasunugan, hindi siya pinayagan ng pagkakataon. Yun pa, personal daw bibigay. Bongo lang. Kaya pinadala na lang sa kanyang consultant na si Engineer Kerwin Hamjani. Nakasaad din dito na sariling pera nila ng asawa niyang si Mariel para pantulong sa pagbangon ng mga nasunugan. Marami ang pumuri sa pagdodonate ng senador ng pera nilang mag-asawa. Sabi ng ilan, maliit man ito ay malaking bagay na para sa mga nangangailangan. Maliit pa ba yung 1 milyon? Malaki yun. Diyos ko naman, grabe naman. Maliit pa ba yun? Sa Bungaw. Pero may ilan naman na pinuna ang pagpo-post pa ng senador. Ano sabi? Okay na sana kaso kinunan pa ng picture. 'Di ba? Kailangan pa ba ipakita yung pera? Itutulong mo kuno? Malay namin kung itutulong mo talaga yan. May resibo? Kailangan post muna yung picture ng bundles ng pera. Need pa ba ipagsabi? 'Di ba? Ito sabi ni Eddie Wow. Matthew 6:3-4. Okay na bahala. Boom! But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who see in secret will reward you. Basic, di ba? Si Robin Padilla, hindi eh. Kung tutuusin, barya lang kay Robin at saka dapat ibalik naman talaga ang tulong sa tao. Tama, di ba? Sa FB page ng Di Umano, parang si Kulaong mahilig mag-flex. Talaga, trilyonaryo yun eh. Question ng mga nag-comment kung bakit kailangan pang i-post ng senador ang picture ng pera na binigay. Bagay na tila kinapikon ng baguhang mambabatas. Pikon talaga, tinan mo mga ka-eksena. Binabash ka dun sa pinost mo daw na ano. Paano yung mga binabalita nyo? Yung binabalita yun ang ginawa mo. Aray ko. Tinan mo okay talaga sumagot si Robin eh. Binabash ka dun sa pinost mo daw na ano. Paano yung mga binabalita nyo? Yun ang pinost mo di yun ang babalita nila. Boom! Di ba? Ba naman yan? Robin naman kahit kailan talaga sabaw talaga utak mo may samang lumot. Ano ipopost nila? Ano ibabalita nila? Fake news, yung hindi mo ipinost, ganon. Ayun ang pinost mo di ba? Naku naman Yung pinost nyo daw po na yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, ipinamigay na, yung... para gayahin mo. Tinan mo, pikon no? Tawag dito, Nega 1 Bayon 3. Yan ang basa. Huwag kang magpa-flooding, baka ma-hide ka dyan. Isa-isa lang. Sabi niya, di para gayahin mo. Kung ako yung reporter na sinabihan niyang ganyan, ba't kita gagayahin? Papansin ka eh. Boom! Kung ako yung ginanyan niya, reporter ako, Senator, ano daw po kasi dahil doon sa pinost nyo na pera. Yung pera, bakit kailangan pa daw i-post, ipinamigay na, yung... para gayahin mo.
Ba't ko gagayahin? Hindi naman ako epal, nakagaya mo. Tsaka bakit ko gagayahin? Wala naman akong pera. Boom! Barayin ko yan. Aray ko. Kung ako yung nagtanong dyan, kung ako yung sa nagtanong, yun ang sinagot ko dyan. Di ba? Bad trip siguro yun. Baka mamaya sabihin niyan, ang gusto mo, suntukan tayo. Baka nagamo na nasuntukan yan. Di ba? Tinatanong ka lang, yung tungkol dun sa sa pinost mo kasi, di ba? Bakit mo pinost? Bakit ganun, ganyan. So, weak talaga, no? Weak talaga yung sagot, eh. Parang si Sarar talaga rin. Mana-mana talaga, no? Sa DDS, eh, no? Mga sagot talaga, pantanga, eh. Oh. Oh, baka may pera ka, di pamigay mo, padala mo doon. Oh, tinan mo? Kung ako sinabihan niya pa ako may pera, wala nga akong pera, bigyan mo ako, padala ko doon. Diba? Di mo ako kagaya, ikaw marami kang pera, ako wala akong pera eh. Saka ako magbibigay ako ng tulong doon, di ko pagsasabi, di ko ipopost, di ba? Oh. Eh ikaw, papansin ka eh. Ano problema? Oh, tinan mo? Ang problema, akala mo talaga eh, no? Robin, wala ka talaga, mag-resign ka na, wala kang silbi, hindot. Ang bastos, ang yabang pa. Di ba? Yan yung senador. Ganyan yung senador. Putik na yan talaga, oh. Budol talaga tong hayop na to, eh. Oh. Ano to? Direct mag-comment ka sa performance ni Isko Moreno. Nag-join si PBBM Project School Building World Class. Hindi ko pa kasi nakikita ng buo, eh. Pag nakita ko yan, huwag ka mag-alala. Oh, pwede naman nating ihabol yan one of these days. Okay? Oh. Ayon sa Chief of Staff ni Senador Padilla, kung aktibo pa raw sana sa showbiz ang mambabatas, ay di hamak na mas malaki pa siguro ang maibibigay niya. Naku, talaga naman. Talaga naman nagpayabang pa eh, no? Diyos ko, Robin. Diyos ko. Nasabihin ng mga DDS, okay, yung mga kadalasan dahilan ng ibang mga tulponatics dati, di ba? At least nakatulong. Boom! Kung malaki daw, hindi mo naman kailangan sabihin yun. Diyos mio, marimar talaga, oh. Ginawa raw ng senador ang pagpo-post sa social media para pamarisan ang pagtulong sa mga kababayan. Ay, kulaong! Aray ko. Ano to, FLM? Mahirap challenge? Ay, hindi pala. Milyonaryo challenge? Oh, ginawa niya daw yung gano'n kasi para gayahin daw, inaamon niya yung mga mayayaman, tumulong daw. Yung pala, yung mga trailer ng bigas na nakapila sa labas, pinictural lang pala. Hindi pala kanya yun. Ayop talaga. Idol yata nito si Kulaong eh. Oh! Aray ko. Ginawa raw ng senador ang pagpo-post sa social media para pamarisan ang pagtulong sa mga kababayan na nasunugan sa Bonggao, Tawi-Tawi. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Hop! Hindi pa tayo nagtatapos kay Robin. Bakit, Derek? May tatalon tayo doon. May mga Gen Z kasi mga kaiksena na nagpahayag ng kanilang saloobin sa sinabi ni Robin Padilla na weak at tungkol sa depresyon. O ito, para sa karagdagan kay Robin, pasok natin. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Umani ng samot-saring reaksyon ang pahayag ni Senador Robin Padilla sa pagtalakay sa panukalang i-ban sa social media mga kabataan tulad ng ginawa sa Australia. Nabanggit kasi ni Senador Raffy Tulfo ang dami ng kaso ng self-harm sa mga kabataan bunsod ng cyberbullying. Sabi ni Tsaka Tulfo, yung yung ginawa mo, may nagpakamatay. Padilla, nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Na-explain ko na naman na to eh. Tignan lang natin yung komento ng mga kabataan kay Robin. Hindi ko nga alam yun eh, kung ano yung depression. Hindi mo alam, pero ginamit mo last year. Depressed ka. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. pinalaga ng ilang grupo ang pahayag lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ang depresyon na nararanasan nila dahil araw-araw silang humaharap sa mga krisis.
Kahit ang ilang kabataang aking nakausap, may gustong itama sa mga binanggit ni Padilla. Magkakaiba po tayo ng generation, so magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Tagalogin mo ate, hindi maintindihan ni Robin yan. Mamaya, hahanap na naman ng journal yan. Easy. Ate naman, nahihirapan na nga yung mama eh. Please, paki-Tagalog. Ano yung coping? Way of, paki-explain mo ng Tagalog yan. Pinahirapan nyo pa yung senador. Kasi. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time. Grabe ate, hindi halata Grabe yung stress ni ate. Ate, alam ko na, depressed ka. Situations. Grabe. Depressed to. Depressed to si ate. Tinan mo. Mahina agad. Siguro naman at that time before, nung panahon nila, hindi siya nadadiagnose kasi ayun nga, mental health nga naman, hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. It's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, yes. It's not easy naman to open up. Ang social... Nako. Dudugo na naman ilong ni Robin Padilla niyan. Malamang habang pinakikinggan niya yung comment niya, gaganon lang yun na. Ba't ka tumatango? Para kunyari naintindihan. Psychologist na si Ash Presto na bahala rin sa komento ni Padilla na tila binabaliwala at minamaliit niya ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as we. Paglilinaw ni Presto, kahit sino, maaaring makaranas ng depression anumang edad o estado sa buhay. Hayop nga, nadidepress eh. Boom! Di ba? Totoo naman, aso, pusa, ibon, lahat halos ng hayop na mayroon depression. Ewan si Robin, baka walang depression. Boom! Robin, bokya ka na naman. Landya ka talaga Yari ka din sa mga komento ng mga kabataan. Pinagsasabi mo kasi. Kung ako sa'yo, mananahimik ka na lang para hindi ka napagkikita. Diba? Anak ng kometa Minsan, may ambag din ang lipunan. Some people are getting depressed because they are underemployed, not having to find a job. And you have people attacking you here and there, you really go down into this rabbit hole of negative emotions. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure. Lahat ng living things sa mundo, nakakaramdam niya ng depression. Meron yan. Maniwala kayo sa akin. Nasusulat yan eh. Gusto yung basahin ko? Alam ko yan. In the Philippines. Dahil sa pagdinig ay nasisi rin ang social media at hindi umano pag-alis sa ilang post na cyberbullying na nagbigay ng pahayag ang Meta, kumpanyang may-ari ng Facebook. We certainly take that into consideration. If we understand that there's a particular misinformation or particular content that is, for example, causing harm, for example, affects, let's say, elections, we take immediate actions on those. Sinusubukan naman naming makuha ang panig ni Padilla. Huwag na, pikon yan. Huwag nyo na kunin. Baka sabihin ba yan? Bakit nyo po sinabi sila ng depression? Para sa'yo. Para sabihin mo. Aray ko. Pag tinanong na naman ng reporter, Senator, yung mga sabi ng mga kabataan sa pahayag nyo, ganito, ganyan, ganyan. Ano po masasabi nyo tungkol sa sinabi nyo weak sila at depression po? Wala pa. Para sa'yo. Ang alin po? Ang laban na to. Ay, nako talaga, Robin talaga, Banggaling mo talaga. Inamels. Okay, dumako tayo kay Sarah. Bakit? Ano meron? Type action. Puntaan na natin si Sarah. Lagpasan na natin yung depressed na to.
Game. So mga ka-eksena, itong topic naman na to ay para kay Sarah. At yung sinasabi ko kanina na kanta ko na To All the Girls I've Loved Before, connected to sa topic ni Sarah o sa kanyang kwento. Mga ka-eksena, nasan si Sarah? Nasa Pilipinas, nasa isang podium, magsasalita, at di ko alam kung anong eksaktong merong event dyan. Pero nakakatawa mga ka-eksena ha. Komento niya ito. Ang kwento niya tungkol sa tatay niya. Tatay na naman niya ang kanyang pambida. Ano binibida niya, Derek? Tungkol sa mga babae ng tatay niya. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Sabihin niyo sa akin kung may mali o wala dito sa sabihin niya, ha? Pinag-aagawan kahit nakakulong, sabi ni Sara Duterte. Ibinahagi ang love life ng tatay niyang karton na si Digong. Ano mali dyan, mga ka-eksena? Comment nyo lang dyan, ha? Game. Hindi ko lang alam kung ganito din pa ang babae sa lalaki, pero ito ay ibabahagi ko sa inyo na kinento ng ama ko sa akin. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa iyo. Dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin. Ito may tsura. Ano mali mga ka-eksena kung bakit kinonek ko yung kanta ko kanina dito sa topic na to? Ba't ko ikinokonek? Vice President yan. Nasa isang maayos na event o venue. Ang kwento niya tungkol sa tatay niya. Okay? At ang nakakatawa pa mga ka-eksena, ibinabahagi niya pa yung katarantaduhan ng tatay niya. Tanungin ko kayo, maganda ba ang ehemplo ang maging babaero? Aray ko. Sagutin niyo ako, di ba maling-mali? Isinishare niya pa yung gawi o ugali ng tatay niya pagiging babaero. Maganda ba yon? Di ba? Gamit na gamit mo na nga yung tatay mo para magpabida ka. Ang pangit pa ng ibinabahagi mo ang pagiging nakakatuwa ba maging babaero? Kayo mga babae dyan. And take note mga ka-eksena, at na nag-share pa, babae din. Grabe, no? Aray ko. Diba? Kaya nung narinig ko to, sabi ko, ha? Really? Sarah? Proud ka pang i-share yung tatay mo, babaero? Tingin mo ba maganda sa tao? O sa isang lalaki? O tatay mo mismo, babaero? Pero mo, ikaw may kapatid sa labas? Diba? Ang pangit. Hindi ko sinasabing Kumbaga, bilang isang opisyal ng gobyerno at pangalawa sa mataas na posisyon, 'di ba? Para maging example ka, halimbawa, dapat na isang magandang pamilya, isang maayos, kumbaga tapat, magmahal, tapos makikita mo. Sinishare niyan, yung nakakatuwa pa daw yung maging babaero yung tatay niya. No wonder kaya kayo broken family. Digong manyakis, ew, sabi ni Jeffria. Ulitin natin. Nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo na nasa labas. Kita mo, daming girlfriend. Tang-tanga naman talaga ng mga niya. Hindi niya naisip yun mga ka-eksena na ang pangit ng sinasabi niya tungkol sa tatay niya. Pangit na nga yung ginawa ng tatay niya, kinikwento niya pa. May na talaga jutak. Nag-aaway-away pa rin silang. Proud pa siya na nag-aaway-away pa. Lahat. Sabi niya, sino ba ang nasa labas? So, sinabi ko si ano. Tatlo ang nabilang ko. Talaga. Tangina mo ka. Mindset ng buitre.
Sabi niya, Hindi naman, alam mo, kung ako yung nanay ako si Kitty, kunyari pero hindi naman ako nagparetoke ng ilong. Kunyari lang. Tapos, yung nanay ko, ganun lang yung ranggo, di ba? Kumbaga, kinikilala bilang siya na yung ano ni Digong, tapos, malalaman na ibang tao, ang dami pang babae ni Digong, hindi yung nanay ko nagmumukang. Sino nagpapamukhang mababa at walang, alam niyo yun, walang label. Kung label siguro lang, girlfriend lang. Di ba? Masyadong dinaw ni Sarah yung nanay ni Kitty. Wala talagang isip to, hindi nag-iisip no? Diyos ko, kung ako yun, hindi ko na ikikwento yun. Ano kaya sa tingin nyo, bakit niya kinikwento yan? Kasi wala na siyang ipabidang iba, gamit lang tatay niya. Lagi niyang pinambabala yung tatay niya, saan siya magkwento o magpunta, yun ang kwento niya lagi, tatay niya. Kaya kahit kasiraan ng pamilya niya, kinikwento. Diba? Kung tutuusin, sa loob na lang ng pamilya yan, pero siya, kinikwento pa rin. Wala siya maibida sa sarili niya. Ano ibibida niya? Nagpulot ng basura? Nagtanim ng puno? Tapos, mataas ang trust rating? Inumin nyo talaga. Interview mga kaiksena, pag uwi namin, lumabas kami, kumain kami. Pag uwi namin, yung nasakyan namin Grab, nagkwento. Gulat ako. Hindi nga ako nagpapahalata na vlogger ako Tas hindi pa ako nagpapahalata na pro-government ako. Hanggang sa magkwento yung driver, lumalim yung kwentuhan namin. Tawang-tawa kay Digong. Nagulat ako. Pro-admin pala yung Grab na nasakyan namin. Kwento siya ng kwento tungkol sa katarantaduhan ni Digong. Alam niya rin. Tapos sinabi ko sa West Philippine Sea. Nagulat ako, sinabi niya, budol talaga yan si Duterte na yan Bakit po, boss? Sabi ko sa driver. Biruin mo, sabihin niya, dagat, marami naman yan dagat na yan, sa inyo na yan. Biruin niyo mga kaiksena, Grab driver yan, nasakyan ko Yun ang kwentuhan namin tungkol sa tatay nitong karton, budol. Hindi niya alam na si Direk Freddy yung nakasakay sa'yo. Ginajamming ko lang pero siya yung kwento ng kwento. Tsaka tungkol sa flood control, DPWH no araw ni Digong, alam niya rin. Gulat nga ako Nanonood pala ng balita pero hindi ako pinapanood. Balita daw siya nanonood. Gulat ako, alam niya. Aware siya dun sa mga flood control ni Digong dati. Tsaka yung kay Belica. Alam niya. Galing nung mamang yun. So, totoo lang. Ang bilis gani. Ano yan? Nirat-rat nyo. Tuloy tayo. Sumali ba yung nanay mo? Tinan mo. Binababa talaga yung mga... Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Sabi ko, ay hindi na siya sumali kasi tapos na daw siya sa kanya, sa lahat ng iyak niya at sama ng loob niya sa iyo. Kita mo, 'di ba? Pinakita niya kung gaano kagago si Digong, 'di ba? Raquel Santos, Happy Hearts Day din. Nagmamadyong na ba diyan? Yung tong baka makalimutan ng Yung tong mo, Raquel. Huwag mo kalimutan, sabi mo sa amo mo magbayad. 'Di ba? Pinakita niya naman na dito pa, yung tatay niya, salbahe, bukod sa babaero na, manyakol na, salbahe pang asawa, karelasyon. Ayaw na daw niya ng ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ako nabibilib? Sabi ko, kasi kung ako yan, girlfriend lang ako, di ba? Hindi naman ako asawa Kung asawa, may obligasyon tayo na kailangan till death do us part. So kung nakakulong man yung asawa mo, ay sasama ka din doon sa loob ng kulungan. Ano? Tangina mo ka! Utak na mo ka! Utang ina ninyo! Aray ko! Ano daw? Hindi ako Diyos ko naman. Till death do us part, kailangan hanggang kulungan nandun din daw. Sarah, bobo ka ba? Nagtatanong lang.
Diyos ko, araw na araw ng mga puso, wag mo namang pairali ng pagiging engot niyan. Diyos ko. Ulitin natin ha. Tingnan nyo na talaga utak ni Sarah, malala na. Ito ang kailangan magpatingin talaga sa utak. Man yung asawa mo, ay sasama ka din doon sa loob ng kulungan. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Dalawa kayo sa kulungan? Till death do us part kasi, sabi niya eh. Kaya dapat sa kulungan kayo parehas. Putik na yan. Di ba? Ang lakas ng ratings ni Sarah Lustay dyan ha. Di ba, Jessie G? Ano ba yan? Araw-araw ka dapat nandoon. Sasamahan mo siya. Ang tanong, kahit saan ka magpunta, nakulungan, hindi pinapayagan yun. Hindi mo na kinulong yung tao, di kasama mo din pala pamilya mo, di doon ka na sa bahay. Boom! Kaya nga kinukulong yung tao para maparusahan. Di ba? At para magtanda. Tapos ang makakakita, kinulong mo, tapos araw-araw magkasama kayo ng asawa mo, di parang wala rin nangyari. Boom! Ewan ko talaga, oh. Grabe talaga ang ano nito. Ang tindi ng tama talaga, oh. Pero ito, mga girlfriend lang eh. At marami pa sila ha. Hindi mo masabing ako yung number 1 girlfriend, ako yung number 2 girlfriend, ako yung number 3. Kaya nakakasama ng loob to kung ako si, sino yung nanay ni Kitty? Yung butangera. Ang pangalan nun? Hey, you're too noisy over there, guys. Sino ba yung sino ba yung nanay ni Kitty? Umiyak yung si Siopaw. Sorry, ang inarinig niyo ba yung umiyak? Sorry ah. Oh, ano pangalan nun? Kalimutan ko yung pangalan nun eh. Comment nyo nga dyan. Yung nanay ni Kitty, anong pangalan? Oh, sabihin na natin yun. Kung ako yung nanay ni Kitty, sasama talaga loob ko. Si Hanilet Salvador ba? Aray ko. Ayun, si Hanilet Salvador. Ano? Ayun. Sasama loob ko kasi kinikwento mo pa ako eh. Yung anak ko, kapatid mo. Kumbaga kung ako, sige, okay lang, ibaba mo ako, pero wag mo namang, yung kapatid mong isa, kapatid mo yun eh. 'Di ba? Kung ako naman si Kiki. Si Kitty. Sorry. Ito si Gani eh. Kung ako si Kitty, sasama din loob ko. Teka, yung nanay ko, masyado mong Oo na, girlfriend lang nanay ko. Marami pa sila, sinasabi mo. Masakit yun, di ba? Parang hindi talaga babae si Sarah, hindi nag-iisip. Hoy, magkakampi kayo, di kayo magkaaway. Ano ba naman talaga, oh? Hanilet Lulu. Tama ba ako mga ka-eksena sa aking interpretation? Di ba hindi maganda? Hindi maganda yung ginagawa ni Sarah dito. Maibida niya lang yung tatay niya sa portion na kung saan nandyan siya nakatayo. Ginagamit niya na yung tatay niya. Sinisira niya pa. Di ba? Yung stepmotherhood. Di ba? Sorry, Gani. Nadudulas kasi ako. Sorry. Oh. Makakabuisit kasi ito si Sarah eh. Ganon. Oh. Kasi pare-pareho sila. Kasi sinabi ko sa kanya, kasi kung ako yan, wala na yan. Sabi ko, nakakulong na eh. Sabi ko, siguro ako, kung nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Maghanap ako ng bagong pag-ibig. Diyan sama ng ugali. Kita nyo mga ka-eksena kung gaano mag-isip tong vice president na to. Kahit sabihin mong, Valentine's Day naman, kahit sabihin mong marami silang girlfriend ni Digong. Ngayon kung ako isa kunyari doon, dahil totoo at tapat yung pagmamahal ko, kunyari isipin na lang natin hindi si Digong yun. Kahit marami kami, pero totoong mahal kita, hindi kita pagpapalit. Kahit hindi tayo kasal pa. 'Di ba? Mahal nga eh. Pero si Sarah, dahil nakakulong ka na, papalitan na kita. Yan ang utak ng Vice President. Boom! Aray ko. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Di ba? Tama ba ako mga ka-eksena? Kaya nga,
yung pag-ibig na yan, hindi naman din nasusukat yan kung kayo man ay kasal o hindi. Kung gaano mo kamahal yung tao. 'Di ba? Pero si Sarah, pinakita niya na porket ikaw ay nakakulong na, kaya ka na niyang palitan. Kaya ka niyang bitawan. Ganon mag-isip tong Vice President. Kaya tandaan nyo, kung ilalagay natin, pag ito tumakbo at naging presidente, ganon ang utak niya. Ay, hindi na ako nagtataka kung si Ramil Madriaga nga, di ba? Na dati niyang, alam nyo na, dahil na ipakulong na at wala nang silbi, wala na silang ginawang tulong. Hindi na nila naalala. Pero dati nilang kasama sa lahat, lalo na sa kampanya, binasura na nila si Ramil. You see? Ganon kalupit. Ganyan ang mindset ng utak ng mga Duterte. Ngayon, alam nyo na. Diba? Kasi kung ako yung talaga, kaya nga yung iba, may kakilala nga ako dekada na nakakulong yung asawa. Pero hindi na nakuwang mag-asawa pa o manlalaki man kasi mahal niya yung tao at kahit hindi sila kasal, kahit live-in lang sila nagsimula. At lalo na kung may anak pa, 'di ba? Pero yung mindset ni Sarah, ay hindi nakakulong ka na, papalitan na kita. Sabi niya 'di ba? Ulitin ko, kung siya daw, kung siya. Siguro ako, kung nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Maghanap ako ng bagong pag-ibig. Kasabi niya sa akin, sabi ko, bakit ganyan? Bakit kahit nandito ka na sa loob? Ito pa, ang tanda mo na. 80 years old ka na. Hindi ka naman yung 26, 27 years old na ano pa yung tindig mo? Matikas pa. Sabi niya sa akin, ganito yung turo niya. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Hindi ako naniniwala dyan. Binobola ka na ng tatay mo. Diba? Tsaka baka kaya nagkakaganyan yung mga yan, malaki na ibigay ni Digong. Aray ko. Mga malaki yung madami nang, wala nga daw nga ang pera, pero bilyon pala. Baka dahil sa pera, kaya nandyan yung mga yan. Sabi niya, ako, kapag nagmahal, hindi ako tumitingin kung ano yung nakaraan ng babae, kung ano yung mga hindi maganda na nangyari sa buhay niya, kung ano yung mga... Hindi ko nga alam ngayon lang to, Nasugbu, Batangas. Alamin natin kung anong event meron dito at bakit ang topic niya, tatay niya. 'Di ba? Nakakatawa no? Yung kanyang topic, tatay niya. Sige, tuloy natin. Pangit sa ugali niya. Lahat yan, kapag nagustuhan kita, tinatanggap ko na lahat yan. So hindi ko yan, kumbaga... Sino ba naman lalaki natatanggap ng isang babae, tapos hindi mo, kaya mo nga tinanggap natural, di ba? Kailangan tanggap mo kung ano meron dyan. Kasi kung hindi mo tanggap, malamang, maghiwalay ka agad kayo niyan. Pag hindi natin pag-uusapan yan, grabe, napakababaw naman ang ano nito, na sinasabi nito, pantanga. Sa relasyon natin. Ang pag-uusapan lang natin sa relasyon natin, paano ba kita mapapasaya at paano mo ba ako mapapasaya. Lahat ng mga hindi magandang bagay, hindi na yan kasali at pag-uusapan sa relasyon natin. Kaya sabi niya, hindi man maganda yung mga nakaraan ng mga karamihan ng mga babae, wala na yan sa akin. Ang mahalaga sa akin, nagmamahalan tayong dalawa. Kaso ilan sila?
Nagmamahalan tayong dalawa. Ilan sila? 3. Aray ko. Diba? How sad. Grabe. Talagang ginajustify ni Sarah na okay lang na magmahal talaga kahit ilan. Okay lang. Kasi kahit tanggap naman daw kesyo ganyan. Normal naman talaga na ganyang klaseng lalaki dapat tanggapin yung babae kung mahal mo talaga. Kasi kung di mo mahal yung babae, hindi mo tanggap yan. Diba? Eh, masaklap nga, Sarah, hindi lang silang dalawa eh. 3. Boom! Diyos ko. Yun ang kanyang ibinahagi sa akin, shinare sa akin nung ako ay nagtanong kung bakit sobrang mahal ka ng iyong mga girlfriend. Ang ina mo ka! Utang ina ninyo! Utang ina ninyong lahat! Ano comment nyo? Di ba walang kasensen yung sinasabi? Imbis tungkol sa trabaho, imbis tungkol sa mga nagawa, proyekto, ang sabihin, kinwento yung tatay. Siniraan pa yung mga jowa, binaba pa yung mga jowa ni Digong. Ganong klase siya. Sobra. Hindi talaga marunong mag-isip. Ano masasabi nyo kay Sarah? Comment nyo na dyan. Dali! Ay, nako. Totoo yan. Pera-pera lang. Charot. At dahil na bad trip kayo kay Sarah, bibigyan ko naman kayo ng good news o pampakilig. Ano yan, Direk? Siyempre pa, makakalimutan ba kayo ni PBBM? Meron siyang pagbati ngayong araw ng kapusuan. Nako, malditang lola, napakaganda ng opening ko kanina. Hindi niyo naabutan, ang ganda-ganda ng kanta ko. Kala ko nga nanonood kayo kanina kasi ginalingan ko talaga dun eh. Ang ganda ng kanta ko. Replay nyo mamaya, yung mga hindi nakaabot kanina nung umpisa. Maganda yung alay kong kanta para sa inyong lahat ngayong Valentine's Day. Oo, panoorin nyo. At si Addictus Rex, late, sayang, di mo nakaparinig yung kanta ko, ang ganda. Tapos suot ko nga. Torny Claire, nakikinig ka ba? Benta dignidad to, tsaka benta kaluluwa, kasi salamat dito sa cup na binigay nyo, tsaka may chocolate pa, tsaka may biscuit pa. Kala ako, coffee party eh. Thank you Torny Claire benta dignidad. Aray ko. Ito na mga kaiksena. Valentine's Day message ni Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, let's do this. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang araw ng mga puso. Sigurado ko punong-puno ang mga mall. At hindi lang po mall, pati mga sogo, motel. Oo. Bang bang bang. Oo. Ito na. Tuloy tayo. Mga mall. Totoo yan, mga kaiksena, punong-puno yung mall. Restaurant. Dahil sa maraming nagde-date, masaya rin ang mga nagbebenta ng bulaklak at iba pang mga pangregalo. At kahit medyo may kabigatan ng traffic, sigurado naman akong sulit na sulit naman ito. Sana ay nasa magandang mood tayong lahat dahil ang pagmamahal ang nangingibabaw sa araw na ito. May ilan tayong mga katanungan galing sa ating mga kaibigang kabataan, mga youth group na aktibong tumutulong. Yan po ba yung week na sinabi ni Robin Padilla, Mr. President? Sa lahat ng mga bumabati ng Happy Valentine's Day, same to you po, at meron ako sa inyong binigay regalong kanta kanina. Replay nyo na lang ha, yung kanta ko para sa inyong lahat. Okay? May jowa man o wala, para sa inyo yung kanta ko. Tulong sa atin. Masisipag itong mga batang ito at talagang isinasabuhay ang mga abukasiyang isinusulong nila kahit bata pa lang.
Having been married for more than 30 years, what advice would you give to couples who want a long and healthy relationship? Ako nasasagot dyan, Mr. President. Alam ko yan eh. Talaga, direct. Alam ko yan. Ang sagot dyan talaga ni Mr. President, deep inside, yung happy wife, happy life. Diba, maldita Lola? Lagay ko alam nito na matagal ng mag-asawa, ang sikreto lang dyan, hindi naman talaga sikreto, dapat bigayan. Hindi naman pare-pareho lahat ng tao. Dapat nagbibigayan lang, maunawaan ng mag-asawa. Hindi pwede yung my way or no way. Pagka ganun, hindi, may isang laging malungkot dun. Kaya bigayan lang. Di naman sinabi direct Gets nyo na yun. Alam nyo, iyan ang laging sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Without ruining the surprise, what are your plans for the upcoming Valentine's Day? Kami siguro, mababaw lang ang kaligayahan namin. Makalibre lang kami ng isang evening na kung anong gagawin, it doesn't really matter. Basta't may konting free time na hindi namin iniisip yung trabaho, just to be with one another. Kung may isang love song na naglalarawan sa love story ninyo ni First Lady Liza, ano yun? Well, para sa akin, why don't you build me up, Buttercup? Why don't you build me up, Buttercup, baby, don't you let me down and mess me around and the worst of all, you never get the man. And I'll be around, I need you, I need you, I need you, I need you. Diba? Hindi ko alam kung merong kanta na naglalarawan, pero yung love song talaga namin ay dahil ito yung Sweet Child of Mine? Direk, ano ba yung pinagsasabi mo? Wild guess lang. Sabi nga ni Robin Padilla, my wild imagination po Sunugin po natin yung pera. Siguro one of our first dates, nung nasa New York pa kami, is Moonlight in Vermont na kinanta ni Sarah Vaughan. Hindi ko alam yun ito ba yun? Naku, makaka-copyright ako dito Ang cute taray. Falling leaves. Sa kabila ng inyong busy schedule, paano niyo binabalanse ang trabaho at oras para sa pamilya at sa isa't isa? Isa na ito sa pinakamahirap na gawin dahil halos lahat ng... Ano tayo na sa Antipolo? Ano tayo? Tayo na sa Antipolo at doon maligo tayo sa hinulugang tak tak tak. Boom. Tak 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 tak. Tak tak tak. Ang ingay diyan. Ano meron diyan? Pamilya ko, we are all very, very busy. I'm very busy. The First Lady is very busy. Yung mga anak ko are also very busy. Kung minsan mahirap makabuo ng kahit ng sandali. Kahit linggo may ginagawa. Isang araw lang, o mag-dinner man lang. Basta't meron kaming opportunity na magsama, we take it. Hindi namin maplano talaga kung minsan. Kung minsan biglaan na lang, uy, it turns out, libre tayo lahat. O sige, magkita tayo, we'll do something together. Yun lang. One of the best ways that pagka halimbawa, may long weekend, we just go somewhere. Punta kami sa Ilocos, punta kami sa isang lugar. Pero kami lang. Basta't magkasama kaming 5. Kahit sino pa, may girlfriend, kami lang. It doesn't matter. Basta't we find time to be with each other. It's not so easy, but we do our best. Wait lang. Bigyan ko lang na tawag dito, Direk, been waiting kasi gusto ko magpabati. Wish niya rin na mabati mo siya. Belated happy birthday sa pinsan ko na si Katrina Trinidad from Palca. Anong basa dyan? Tuaw, Cagayan. Alam mo, Katrina, matagal ko na rin inaasam-asam to
Siguro ito na nga ang pagkakataon, Katrina, nabatiin kita. Shoutout sa'yo at belated happy birthday. Uy, kilig yan. At syempre kay Reyna Shane Trinidad. Uy. Okay na? Hindi. Shoutout sa inyo at salamat sa suporta niyo sa akin. At belated happy birthday sa'yo, Katrina Trinidad. Magpakanton ka, ha? Magpakain, ibig ko sabihin, sa mga friendship, mga relatives, ganyan, and everything. Okay? God bless and I hope nag-enjoy ka sa birthday mo. Ba't wala ka dito? Ba't ka nagpapabati? Ayos ka rin, ah. Charot lang. Tuloy na. If you were to cook for PBBM or Lisa, Lisa this Valentine's Day, what dish would you prepare? Pinakbet. Di ba? Tuloy tayo. If you were to cook for FL this Valentine's Day, what dish would you prepare? I wouldn't cook. It would be oysters and champagne. Because nung we started going out, ito na kami laging ginagawa. Dahil siyempre pareho kami, mahilig kami sa talaba. At kasama ng talaba para medyo konting romantic, ang champagne. Nung medyo mahirap. Talaba? President, ikaw mahilig kang kumain ng talaba. Anong talaba yan? Nasa suka o may patis na may kalamansi? Aray ko. Grabe, nagulat ako sa inyo, Mr. President. Siguro ang galing yung sumisid. Nung araw, para manguha ng talaba, di ba? Siyempre sa Ilocos, marami rin talaba dyan eh. Tanawin, yung totoo, Mr. President, kayo hindi kayo halata kumakain pala kayo ng talaba Direk, kung gawin ganyan, masyado ka namang Siyempre, joke-joke lang yun. Di ba? Alam yan ni Mr. President. Close kayo. Sabi ko. Nako, daw? Devil crab with soju. Tegi ka, kinabukasan. Hirap ang buhay, basta makakain lang kami ng konting oysters at saka makainom kami ng konting champagne, medyo okay pa kami. Agree kayo doon? Agree ako doon eh. So, I think it should be based on a real and true friendship. Pero, kami nga ni Marites, di naman kami nagsimulang friendship niyan eh. Tropa lang nga eh. Aray ko. Diba? Tuloy natin. Para sa inyo, ang ideal daughter-in-law, bakit may nag-a-apply? Para sa akin, simpleng-simple lang. Yung isang... Ang kailangan ni Sandro, yung kumakanta ng, Direk? Batang pasabay, lahat sasabay, Rosta, dina, yun. Mga ganong klaseng babae. Aray ko. O kaya naman, yung sumasayaw ng It's alright, then it's shining on the moonlight. Yung labas yung puwet. Sino ba yung Direk? Secret. Nagmamahal ng tunay sa aking anak. Basta't mahal na mahal yung anak ko, tayo iniisip lagi ang kanyang kalagayan at lagi siyang nakabantay para sa ikabubuti ng anak ko. That's daughter-in-law for me is a good one. Do you still believe in the concept of ligaw? Yes, kasi nung single pa ako, nanliligaw talaga kami. Yun ang sa amin. Siyempre, iba-ibang klaseng ligaw. Ganun pa rin yung mga traditional dati. Yung generation ngayon, hindi na uso yung ligaw eh. Ligaw sa cellphone, online ligaw. Pero dati yung ligaw talaga na, nung panahon natin, mga batang 60s, 70s, 80s, 90s, yan. Nako, Diyos ko. Ang ligaw talaga dyan. Bago pumunta ng parang tanda mo na, Direk Hindi, syempre, kwento ng mga lola ko, lolo ko, mama ko, papa ko, mga ganun. Yung panahon daw nung lola ko, nung nililigawan pa daw, yun nga, yung mga nagtag dito, anong tawag doon? Yung nagpapasikat sa, sa pamilya na nililigawan. Isang linggong magkakahoy, isang linggong igib tubig, mga ganun, di ba? Habang nanliligaw, bukod pa yung mga hara-harana, sundo, hatid.
Hindi naman yun namamanhikan eh. Meron pang tawag doon. Ano ba yun? Malditan Lola. Sino ba dyan? Ma'am Brenda Barton. Oh, yung mga, alam nyo na. Yun dati, di ba? Kapag maniligaw ka, kailangan magpakitang gilas. Hindi harana. Yung mas, mga 60s, 70s, ganyan. Na ano yun? Anong tawag doon? Hindi nagpapabibo. May tawag doon eh. Di ba? Sino makakaisip nun? Kalimutan ko. Yung ganun talaga, yung nagpapasikat. Parang nililigawan nga yung pamilya. Kaya, nanunuyo. Ayun, nanunuyo. Ayan, thank you. Iba pa yung umakyat ng ligaw. Yung nanunuyo, talagang mag-iigib siya ng tubig, magsisibak ng kahoy, mga ganon. Yun, nanunuyo, ganyan. Ang tawag dun sa ngayon, pabida. Kung dati nanunuyo, dahil panahon ngayon, pabida. Nakasa pupunta, doon na siya nililigawan ko. Ang gagawin mo, magpapabida na eh. Ayos din eh, no? Pinupuntahan mo sa bahay, magkikwentuhan, tapos magdadala ng regalo, once in a while, magde-date, manood ng sine, mag-dinner, whatever. So yung concept na yun, talagang buhay na buhay, yung sa experience ng generation ko. Pero, wait lang. Moonski, may bitter na DD-shit. Sino? Asan? Meron DD-shit. Talagang mga DD-shit, mapait ang buhay eh, no? Kahit kailan. Alam mo yung topic natin, tamang kwentuhan lang na may balita at reaksyon, komento. Tapos may sasabak na, meron ba? Anong sabi ng DD-shit dyan? Hi, Anel. Meron ba? Hindi ko kasi nakita eh. Sayang. Kung nakita ko eh, di bigyan natin ng pansin. Kawawa naman. Mukhang walang nagmamahal. Okay. Tuloy. So yung naka-ano ko, tinatanong ko, nagde-date pa ba kayo? Parang hindi na eh. Ay, iba na yung concept na pagpapakilala sa isa, sa paano pang magiging malapit. Dati, wala pa kami yung mga dating app na ginagamit ngayon. But now it's different. Now it's commonplace. And I suppose the whole concept of ligaw, I'm sure imposibleng hindi. Ako, naniniwala pa rin ako mga kaiksena. Kahit sabihin nyo na bago na ngayon, modern cellphone, pwede naman online. Oo, nandyan na tayo, pero iba pa rin. Do you agree? O agree ba kayo dito sa sabihin ko? Iba pa din mga kaiksena kapag ginawa mo sa nililigawan mo, yung pumunta ka talaga ng bahay at doon mo siya kinakausap, doon mo siya pinupuntahan o kung may regalo, tas pinagpapaalam mo talaga ng date, 'di ba? Kasi iba pa rin ang dating noon kaysa yung nililigawan mo, magsasabi lang sa nanay niya, "Ma, meron ako maliligaw. Lalabas lang kami, magde-date kami." Ganun lang. 'Di ba pangit? Iba pa rin sa babae 'yun. Pag bumunta ka dun sa bahay, nagpaalam ka, tapos doon ka nag-uubos ng oras, tapos aalis. Yung kumbaga talagang nilalaanan mo ng oras, no? Kesa yung sa cellphone ka lang, babad lang kayo. Habang nagsi-cellphone ka, may isa ka pang cellphone, may kachat ka pang iba. Aray ko. Diba? Kaya iba pa rin yung konsepto ng ligaw. Ligaw talaga. Hindi yung ligaw online. Aray ko. Yung pangit. Ako nun, ikaw direct, paano ka nang ligaw? Talagang nag-e-effort ako, pinupuntahan ko talaga. Tapos, sinasamahan ko. Kung ano yung trip, mahilig kumain, ayain ko ng kain. Diba? Pag mahilig maggala, samahan ko gumala. Buta sa bulsa ko. Aray ko. Diba, Marites? Charot. Hindi ba nawawala yung nanliligaw? Yung gusto mong maging malapit sa isang tao dahil gusto mo siya. But the way that it's done, mukhang nagbago na.
How do you show that you care for each other without even saying it? I suppose the most obvious way, or the least, well, how do you say, the most subtle way, is that the other always feels na lagi mo silang iniisip, that you're always thinking about them, that you're worried about that they're okay, make sure that they're all right, and you do all these little things just to. Sige nga. Botohan tayo. Sino gusto ng konsepto ng ligaw noon? Press 1. Sino naman na may gusto ng ligaw online? Press 1, press 2 lang. Tawag dito, konsepto ng ligaw o traditional na ligaw o online ligaw. 1 and 2 lang naman yun. Traditional ligaw for 1 at online ligaw 2. Botohan tayo dali. Paramihan. Aba, nandito si Thinking Pinoy. Thinking Pinoy, nabuhay Erika, nabuhay si Thinking Pinoy. Nanonood dito. TP, ikaw ba yan? Try natin. To make their lives a little easier. That I think is the best way that you can show your love. Do you have any advice for the youth this Valentine's Day? Well, enjoy yourselves. Enjoy each other's company. You know, it is rare to find someone, like I say, kahit na hindi mo magiging asawa, pero somebody that you care for and cares for you. Tumigil ka bakla, anong siya yan? Paano naging si TP yan? Tigilan mo ko. Aray ko. Diba, ano na yun, dapat may checkmark yun Ba't walang checkmark yung channel niya? Ano yung bagong channel? Ako nga 5 beses binalikan ni tito mo sa Pinas online pa. Ay, taray. You have a very nice time together. Yun na nga, bumalik tayo dun sa konsepto ng friendship. That's what you should try to find. And ay nako, kung ako nga malalaman yung story ng buhay ko pagdating sa love life, nako, daig ko pa yung buhay kay Ate Charo. Kasi yung istorya talaga ng love life ko, maraming dumaang pag-ibig sa buhay ko. Charot. Maraming marami nang nanakit ng aking puso. Wag mo kong, wait lang ikaw ganit, sinacharot mo ako may titignan tayo. Sige, wait lang. Kala mo asan na ba yun? Go to channel. Wait lang. Paano naging ikaw yan? Tingnan mo nga. Tingnan mo, bakla ka. Aray ko. 23 lang migil ka Huwag niya charot-charot dyan. Balik tayo. Ayun yung kanta ko kanina Saan na ba ako? Balik tayo dito. Game. Once you have found it and it's Valentine's Day, enjoy it to the fullest. It is a lovely feeling. Palakpakan naman natin. At least nawala yung bad trip nyo kay Sarah kanina, 'di ba? Tingnan mo yung ni PBBM, light lang. Tapos a lot of sense ng sinasabi. At syempre, yung kanyang tawag dito, babae na pala si TP. 'Di ba? Ganyan isa kaninang nagsasalita nagkwento ng tatay niya. Okay. So ito na mga kaiksena, palakpakan natin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbati sa inyo. At hindi pa ako tapos mga kaiksena. Anong hindi ka pa tapos? Hindi pa ako tapos dito, wait lang, sa pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos. Talaga, Direk? Meron pa. Ano yan? Good news tayo. Bago tayo pumunta kay Bongo, pang bandang huli natin si Bongacious. Wait lang, nawala pa. Asa na ba itengkong? Wait lang Oops. Saan na to? Inano ko na yan Niready ko na yan. Wait
Ito. Yan. Yan. Ito, good news mga ka-eksena, ha. Isa pa. Kulang pa pala yung video ko. Wait lang, ha. Yan. Wait lang po. May nakakalaban. Yan. Saan na to? Ayan. Ito. Yan. Yan. Dito muna tayo. Yan. Good news mga ka-eksena, iyak na naman dito yung mga didinis na naman. Makikinabang na naman sila. Ano ba meron dyan mga ka-eksena? 4 fees beneficiaries na kumukonsumo ng 50 kilowatts hour pababa, automatikong may 100% discount. Ganyan. Hindi yung kagaya ng isang sinaklong. Anong sinaklong? Senador na sinakloban ng langit at lupa. Boom! Ang alin? Ang muka. Diba? Lahat ng kukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa, libre na yan pag ako naging senador. Boom! Aba, naging senador hanggang ngayon wala pa. Tas may napanood akong palusot. Gagawin na lang daw kilowatt per hour. Gunggong! Boom! Tingnan mo nga to mga ka-eksena. Banat. Kapuso, otomatiko nang makakasama sa Lifeline Rate Program ang mga 4-phase beneficiary na kumukonsumo ng 50 kilowatt hours kada buwan. At nakatutok si Bernadette Reyes. Ba? Pero syempre, sasabihin nyo, direct para lang sa 4-piece yan eh. Alam nyo mga ka-eksena, naiintindihan ko na lahat naman ng tao gusto ng tulong at gustong makatanggap ng tulong, di ba? Pero alam naman natin sa sarili natin, kung kaya naman natin naman yung sarili natin, wag na tayong dumagdag. Ipaubaya na lang natin dun sa hindi kaya. Ibig sabihin, kumbaga magparaya na tayo. Wag na tayong mag-isip o magsabi pa ng negatibo na bakit lagi na lang sila. Kasi saan nyo gusto? Kayo yung wala o kayo yung meron? Hindi ko sinasabing mayaman kayo. Kumbaga, na kayo, hindi nyo na kinakailangan na ayudahan, bigyan pa. 'Di ba? Kumbaga, mas maganda na yung kayo ay nakakatayo sa sarili nyong paa kaysa to. Yung mga nasa 4-piece, 'di ba? Tuloy natin. There is no such thing as free 2K Miracle Bill. Tanungin natin si Marcoleta. Habang inaayos natin ang komplikado nating sistema ng enerhiya sa bansa upang maipababa ang presyo, pinapalawig pa natin ang Lifeline Rate. Bukod sa mga miyembro ng 4P, kasama na rin ngayon ang mga pamilyang nasa listahanan na maliit lamang ang kinikita at ang konsumo naman ay hindi lumalampas sa Lifeline Rate. Biruin nyo, kasama pala yun sa SONA. Eto na Nak ng tutsa talaga tong presidente na to. Hindi naman tinutupad Kakainis ka, Sara Sara, mag-vlog ka na lang. Aray ko. Wala kang sasabihin pa ni Sara, hindi marunong magpresidente. Nakakaloka Sino kaya hindi marunong magpresidente? Mamuno nga, hindi ka nga pumapasok sa DepEd Di ba? Grabe tong Mr. President na to. Pati pala to, ginawa na Isa sa mga pinangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address nung nakaraang taon ang pagpapalawig ng Lifeline Rate Program. Simula ngayong buwan, otomatiko nang makatatanggap ng 100% discount ang mga miyembro ng 4Ps na kumukonsumo ng 50 kilowatt-hour pababa kada buwan. Masyadong masalimuot ang mga requirement. Mahirap ka na nga, kailangan mo pang patunayan na mahirap ka. Ginawa nating simple ang patakaran. Ano po? Hindi na kailangan mag-apply ng 4-piece natin. Basta't nasa listahan ka at pasok ang konsumo mo sa limit, may diskwento ka sa kuryente. So hindi na lang pala para sa 4-piece Basta wala ka sa kakayahan talaga at pasok ka doon,
Matik na yun. Diskwentado ka na. Wow naman. Naiinis na ako dito sa presidente na to. Ang daming ginagawa eh, no? Ayaw talaga ng mga DDS ng ganyan eh. Galit na galit nga yan dyan. Malaking tulong daw ito sa mga tulad ni Aling Bebian. Pangdagdag na sa pamasahe ng mga bata sa school. Mawalang galang na po, nanay, ha? Baka mamaya DDS pala kayo. Tapos, di ba, ngayon papasalamat kayo, di ba? Hindi, direct nakapula eh. Malay mo. Valentine's Day ngayon. Pambili ng bigas. Kaya malaking bagay talaga na nakalibre sa kuryente ngayon. Sinisikap rin daw ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor na mabigyan ng kuryente ang mga liblib na lugar. Sa pamamagitan ng mas pinadaling net metering program, ang mga bahay na gumagamit ng rooftop solar panels, mas madali na makapagbibenta ng sobrang supply ng kuryente sa Meralco. This advanced metering project will enable consumers to know... Parang gusto ko rin solar. Kaya lang mahal 500,000. Pero nyo ba naman, bill namin ng kuryente, 7,000, 6,000, 8,000. Hanggang dyan naglalaro. Minsan nagna-9 pa kami. Aray ko. Oo, malakas kayo sa kuryente. 9K. Hanggang basta na lagi, pinakamataas 9K. Pinakamababa namin 5. Boom! Oo, 5K pagka yung sira yung aircon. Aray ko. know their consumption and their cost of powers in real time at any time, and they're able to better manage their expenses as well. Excess power can be sold to the grid with compensation through net metering. Makatutulong raw ito, sabi ni Michelle, para madali nilang mamonitor ang konsumo sa kuryente. Ngayon kasi, hindi niya malaman kung bakit umaabot na ilang libo ang buwan ng electric bill, gayong kakaunti lang naman ang kanilang appliances. Baka meron kayong kapitbahay na mabait dyan. Aray ko. No? Baka masyado nasisiyahan yung kapitbahay nyo, mabait. Dumikit yung wire nila sa inyo. Kahit anong namin, pagtitipid, at saka malamig yung panahon, dapat bababa yun dahil yung electric fan namin, minsan ilan lang yung umaandar, pero hindi naman bumababa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nako, kata, konti na lang sa inyo, 2K na, pasok ka na kay Marcoleta. Aray ko. Si Teacher Celine, kami 15K. Baka naman buong barangay kayo. Ano ba yung gamit nyo sa bahay nyo? Mura solar ngayon dahil kasi san-in ako nagpakabit. Depende yun, malditang lola, sa sa consumption ng bahay nyo. Tulad ko, 'di ba sa live ko, ilang aparato ba gumagana ko sa live? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na gadgets ang gumagana. Bunay na setup ng live natin. Siyam. Antindi, no? Samantalang iba naglalive, daming pera, ang gamit lang cellphone. Aray ko. Samantalang ako siyam. Diba? Ganun talaga buhay. At least hindi tayo nagsasabi ng puro mga clickbaiting. Tuloy tayo. Ay, yun na pala. Ito naman, mga ka-eksena. Ready na ba kayo? Punta na natin. Yung issue tungkol kay Bongo at Walupa. Bongo at ang mga kasama sa listahan na nilabas ng ICC. Halika na, type action mga ka-eksena at doon na tayo tutungo. Let's go sa go! Okay, mga hindi pa naglalike dyan, mag-like na kayo, ha? Asa na ba to? Wait lang. Dali. Game.
So, mga ka-eksena, bago nga tayo direktang tumukoy kay Bongo at yung sa mga binanggit na kasama ni Bongo, mga ka-eksena, meron tayong tanong dito. Okay? So, sa tingin nyo ba, magtatago na ba si Bongo at iba pang mga pinangalanan? Dalawa lang naman yan. Oo, magtatago na ang mga yan. Or, hindi. Hindi pagtatago yun. Pagtatago yun. Aray ko. Si may sabi, si Jimmy Bundok. Ito muna tayo para bigyan natin ng briefing heads up ang ating mga ka-eksena. Justice system sa International Court, himayin muna natin. Paano ba? Paano ba masasabi na kasama itong 8 to? Ito, pasok mo, Ed Lingaw. Sanay na sanay tayong mga Pilipino sa sistema ng hustisya sa Pilipinas na liban sa kawalan ng jury system ay medyo hango pa rin sa American adversarial courtroom model. Baka kasi magtaka kayo, iba yung sa ICC. Yun na nga yun, iba nga diba? Kaya nga doon dinala, dahil pag dito sa Pilipinas dinala, lalo sa panahon ni Digong, walang mangyayari sa kasong ipipapile o ireklamo kay Duterte at lahat ng mga kasapi o lahat ng mga kasama, lahat ng mga gumawa ng katarantaduhan. Ito po ang sistema kung saan ang depensa at ang prosekusyon magbabanggaan ng matindi sa isang korte. At ang hukom ay parang referee na mamimili kung sino sa kanilang dalawa ang merong katwiran. So, pagalingan ng paghahalungkat ng mga ebidensya at minsan pagalingan sa pagtago ng ebidensya at ng mga testigo. Pero baka magulat at malito kayo kapag natuloy na po ang kaso ng Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Iba kasi ang patakaran sa ICC. Ito pong tinatawag na inquisitorial system kung saan ang focus ng korte ay fact-finding. Malinaw, fact-finding. Ito po ang halimbawa. Kung ang prosekusyon sa Pilipinas ay may mahanap na ebidensya o testigo na maaring makasira sa kanilang kaso, madalas ay dededmahin po ito o baka pa nga itago para hindi po magamit ng kalaban. Bakit mo nga naman daw tutulungan ang iyong kalaban? Pero iba po ang patakaran sa mga inquisitorial courts gagaya po ng ICC. Kung ikaw ay makahanap ng ebidensya na makakatulong sa iyong mismong kalaban, abay kailangan pa itong ideklara sa kanila kahit ito pa ay ikahina ng iyong kaso. Aray. Halimbawa, ebidensya magpapatunay na walang sala yung iyong kalaban o ebidensya magpapahina sa kredibilidad ng sarili mong testigo. Kailangan mo yang ideklara doon po sa korte. Nakapaloob yan sa Article 67 ng Rome Statute. The prosecutor shall disclose to the defense evidence in his possession or control which may show the innocence of the accused or mitigate the guilt or affect the credibility of his own evidence. Nakapaloob din po yan sa Article 54. The prosecutor is required to investigate both incriminating and exonerating circumstances equally. Yung equally naman pala kaya lang yung mga DD hindi naintindihan. Ibig kong sabihin, kailangan bigyan ng parehong kahalagahan ng prosekusyon ang pag-imbestiga ng ebidensyang magpapatunay ng guilt o magpapatunay ng innocence. Yun lang, partikular ang konseptong ito sa prosecution lamang, hindi po sa depensa. Dahil nasa prosecution naman talaga ang burden of proving guilt. Narinig nyo na, pati sa ibang bansa, ganun talaga na burden is on prosecution. Boom! So, bakit ganun? Di ba magkalaban dapat ang depensa at ang prosekusyon? Nakabatay kasi po ito sa konsepto na ginagamit sa ilang bansa sa Europa na ang tunay na pakay dapat ng lahat ng panig sa isang kaso ay ang alamin at ilabas ang katotohanan kahit pa makasira ito sa sarili mong kaso. Mga kapatid, kaya naman pala takot na makakuha o yan kagaya niyang nilabas na pangalan, takot na takot dahil pag sila ay nadala nga doon matibay na ebidensya o testigo na lalong magpapahina sa kaso ni Digong, di ba?
Kaya yung mga biktima naman ng ni Digong ay dinadala sa ICC para talaga mas lalong lumakas yung kanilang laban at humina yung laban nila Digong. Eto na mga ka-eksena. Ay, hindi yan. Sana ba ako? Yan. Puntahan na natin ang balitang na mainit-init pa kanina. Pasok! Magandang hapon po. Pinangalanan ng prosekusyon ng International Criminal Court ang 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte sa umano'y crimes against humanity. Take note mga ka-eksena, kasabwat ni Digong, pinangalanan, 8. Sa ICC nang galing yan. So sa kanila lumalabas na kasabwat yung 8. Tapos si Bongo may pahayag na nga, may palusot na eh. Mamaya papakita ko sa inyo. Sa madugong gera kontra droga. Sila ay mga kilalang kaalyado at naging opisyal ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Jonathan Andal. Sila ang 8 co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity na pinangalanan ng prosekusyon sa International Criminal Court. Si Senador at dating PNP Chief Bato de la Rosa, dating CIDG Deputy Director for Operations at kalaunay naging acting PNP Chief Vicente Danao. Ang namayapa ng dating PNP Chief na si Camilo Cascolan, dating PNP Chief Oscar Albayalde, Senador at dating Special Assistant to the President Bongo, dating NBI Director Dante Giran, dating PIDEA Chief Isidro La Peña at si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Bukod sa kanila, meron pang ibang miyembro ng PNP at mga matataas na opisyal ng gobyerno na hindi pinangalanan sa dokumento. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag pero wala pa silang tugon sa ngayon. Kagabi lang isinapubliko ng ICC ang mga pangalan nila sa DCC o Document Containing Charges. Noong una kasing inilabas ng ICC ang dokumento noong Setyembre, redacted o tinanggal ang mga pangalan nila. Pagsapit ng Nobyembre, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may warrant of arrest na laban kay Senator Bato. Cut muna. Ba't ano meron direct? Papakita ko naman sa inyo yung tawag dito, yung sagot. Nino direct? Sagot ni Bonggay. Sino Bonggay? Si Bongo. Meron siyang palusot. Anong palusot niya? Ito, pakita ko sa inyo mga ka-eksena, ha? Wait lang. At mahina ang kalaban. Ito, pakita natin. Yan. Wait lang, hindi nyo kita eh. Yan. So, ito ngayon mga ka-eksena from News 5. Okay, alisin natin. Yan. Saan na ba yan? Dintik na buhay yan. Di makita. Laki yan. Yan. Alright. Eto mga ka-eksena. Aray ko. Naniniwala ba kayo? Eto tanong lang dito, pwede nyo sagutin o hindi. Naniniwala ba kayo na hindi kasabwat si Bongo? Ulitin ko. Naniniwala ba kayo na hindi kasabwat si Bongo? Oo o hindi. Babasahin natin ha. Bongo, hindi umano ko perpetrator. Yan ang mariing tinanggi ni Bongacious. Ang umano'y pagturing sa kanya ng International Criminal Court bilang co-perpetrator o kasabwat kaugnay sa kinakaharap na kaso ng Crimes Against Humanity ni dating matandang Rodrigo Carton. Ito sagot ni Bongacious. I dispute this all allegation which are entirely unfounded and one-sided. Nakaw. Unfair and bear no relation to the reality of my roles and the responsibilities during as Special Assistant to the President from June 2016, October 2018, as well Executive Assistant to the Mayor of Davao City 1998 to 2016. Saad ng Senador. Boom! Ikaw direct, ano sagot mo? Hindi ako naniniwala. Sabit si Bongo dyan. 'Di ba? Kung babalikan nyo mga ka-eksena, yung kwento ni Bongo
Yung tik na yun, pinanood ko pa. Saan? Saan ba yun? Maalaala mo ba o magpakailanman? Di ba may naging story si Bongo? Pinapakita doon mga kaiksena at kwento nila mismo, mapakwentong interview na si Bongo, dumadaan lahat ng utos ni Digong kay Bongo at dumadaan din lahat ng mga gustong kumonekta kay Digong. Diba? Sino niloko nyo? Tang-inumin nyo. Aray ko. Para pala kayong mga kulugoy. Diba? Oh. Ano to? May video interview about reward system. Yes, totoo yan. Dito na nga tayo mga kaiksena. Nagdi-dispute si Bongo. Paano hindi ka kasali? Ikaw nga ang ano dito Special Assistant to the President. Every time bubulong lang sa'yo si Digong. Yung iuutos ni Digong, binubulong sa'yo. At yung mga gustong mag-ano kay Digong, dumadaan sa'yo. Diba? Bongo. Ito si Bongo. Pagkasabi ko, magpunta tapos sabi ko, sabi siya, putak. Hindi man yan sa amin, si Bongo. Milyonaryo ito. Mayaman yan. Bakit si Bongo? Oh. Bilyonaryo man yan. Sino niloko nyo, Bongo? Ang inumin mo. Sos, lahat ng mga pinagagawa ni Digong, alam mo. Aray ko. Yari ka. Sino ba yung, di ba si Garma nandun na, nagsalaysay, ayun pala, nagsalaysay na si Garma about the reward system. O, ikaw mismo may video ka may reward system po para sa mga, police kalawag o kap, na ganyan sinabi pa siya, at sa mga buhay o patay man. Ina mo, Bongo. Tigil-tigilan mo kami hindi nakakatuwa yung trip mo. Ano ba sabi? I will not allow this baseless Anong baseless? Daming testigo, baseless. To distract me from my responsibilities. Responsibilities pala. Wait lang. Bakit, Derek? Ano yun? Sabi niya kasi, I will not allow this baseless accusation to distract me from my responsibility as duly elected senator. Anong responsibility ba yan, Bongo? Pakita natin, Pakita natin yung responsibility niya. Ayan. Wait lang, hinahanap lang natin, Bongo. Yan. Inamels ka, yari ka na naman sa akin. Wait lang, Saan na ba yun? Wait lang. Saan na? Yan. Hinahanap ko lang yung video, mga kaiksena. Yan. Hindi pa yan. Naks talaga. Talaga, wait lang, Ayaw niya magpa-distract sa kanyang ginagawang tawag dito, kaetyosan. Wait lang. Yan. Kala mo, favorite pa naman kitang banatan ngayon. Panooring mabuti, mga kaiksena. Yan, ayaw niya magpa-distract sa ganitong galawan. Ano ba yan, Direk? Ready? Pupunta sa nasunugan. Action tayo. 3, 2, 1, action! Diba? Recorded kagad. Naka-video na yan, mga Dre. Bati pa. Paparadaan ni Mayor. Ay, ni Senador. Ayun, Up. Laks. Tangina mo ka. Utang ina ninyo. Utang ina ninyo lahat. Tangina mo ka.
Suportahan po natin ang ating mga maliliit na negosyante. Suportahan po natin ang kanilang mga tinda. Diretso action! Yan na, tuturo na yan eh. Yung isa, bigyan mo. Bigyan mo na turon. Magkano yung binigay niyan? Dapat binigyan mo yung mainit na turon para mapaso. Plastic yan eh. Tragis na yan. Lahat na lang paborito ng hindot na to. Aray ko. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Yan ang ayaw niya magpa-distract. Yung mga ganyan. Yung mga ganyang ginagawa niyang scripted. Ayaw madidistract siya dyan. Anong sabi? Tangkilikin po natin ang sariling atin. Malamang. Wawa. Ngayon ka lang napadaan dyan eh. Yung mga kapitbahay nila dyan na bumibili araw-araw. Yun, tinatangkilik yan. Gunggong. Tapos, ang lakas ng loob, dadating ka dyan. Isang beses ka lang pumunta. Tangkilikin po natin ang sariling atin. Pagluloko mo kami ah. Paborito na naman niya. Hindot na yan. Lahat na paborito. Binalik pa doon oh. Kainin mo na, dumikit na yung laway mo doon sa ibang saging. Bastos. Bida-bida na naman siya, Bibigyan pa yan. Siya din. Picture pa din niya. Talaga. Kita nyo? Dinukot pa yung barbecue para makita na talagang, di ba? Yan ang kahindutan ni Bongo. Plastic yung gunggong na yan. Nag-selfie na. Siya din nag-selfie. Ulitin natin direct. Ulitin mo direct. Bababa yung banana cue ba? Walang hawak. Si-selfie. Picture tayo. Popost ko rin to eh. Popost ka yan. Teka. Kailangan kong makita yung banana cue ko. Yan. Banana cue. Diba? Balik ulit. Photo ops talaga ang animal. Aray ko. Diba? Binalik ulit. Kasi nagpicture lang. Mapakita lang, bumili, kumain, picture, okay na. Ayos na, popost niya na naman. Ito pa malupit. Isa pa. May drama pa yan eh. Wait lang pakita ko sa inyo yung drama yan. Kaya masayang-masaya pag may nasusunugan. Oo. Wait lang. Ako, hindot. Ito. Asan na ba yun? Hindi. Dito pala yun. Dito Gamit na gamit pa yung bata, mga ka-eksena. Kawawa naman. Yan Yan na. Pero yan, mga ka-eksena, nakausap na yung mga bata. Nasabihan na yung mga bata na yan. Oo, lapit kayo kay senator. Tawag kayo Benta nyo yan. Bola, wala pang bola dyan. Bola, bigyan ng bola! Kuya Will! 10,000! Matik, may bola. Pagbata. Hayop na yan. Kaya kung sino man boboto pa rin dito, tanga nyo. Yan ang literal talagang trapo yan. Serious. Diba? Ginamit pa yung bata para magpapogi. Hayop talaga, oo. Ba't ka ba nagigil? May tao ko dyan eh. May tao ko dyan sa tao ni Bongo. Di nyo alam? Kaya Bongo, hanapin mo kung sino yung tao ko dyan sa mga tao mo.
Sipatin mo na kung sino yun. Oh. Magkano binigay mo? 500. Magkano kilo? Oh. Diyos ko, nakakadiri talaga to. Ano yung hawak ba? Isda po. Parang galunggong na bading. Oh, para makauwi ka na, ha? Sumpaw niya. Oh. Sa bawat saka paborito. Bakit siya lang binilan mo? Bilang mo rin yung iba nagtitinda ng isda dyan. Oh. Oh. Ah, bola pa, bola pa. Siya pa, bola pa. Oh. Ah. Oh, yan ba? Action, ready. 2, 1, action. Oh. Si ate naman, may extra, magsasalita pa si Bongo eh. Di na tuloy nasabi yung ano. Tangkilikin po yung tang-inumin nyo. Oh. O sa isda, o sa'yo na lang. Bola, tagay-bola. Oh. Kilikin natin sarili natin para makauwi na. Ilakyaw natin yung isda. Utang ina ninyo. Utang ina ninyong lahat. Kita nyo kung gaano ka ano to, kahindot. Pinagmalaki pa talaga niya eh, no? Pinakyaw daw niya. Wow, grabe naman sa dami ng pinakyaw mo, ah. Bibilib pa ako, binayaran mo, mga 10,000 eh. Sa pakyaw na yun. Napakyaw na sa'yo yun. Diyos ko, kaka-high blood tong hindot na to eh. Oh, okay na. Recorded yan kasi mga kaiksena. Kailangan niya talaga laging magpaganyan. Alam ko, tanga-tanga ng bumoto dyan. Hindot na yan. Okay, tara, balik tayo mga kaiksena. Doon sa kanina. Doon sa 8. Hayop na yan. Kaka-high blood eh. Sarap tuktok ng ano eh. Ng alindrek. Ng ano. Ito na. Game. Ay, nako. Mula noon, hindi na pumasok sa Senado si De La Rosa. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong warrant of arrest laban sa 8 pangalan. Pero posible rin umano silang maaresto, sabi ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Sa ngayon, wala tayong alam. Pero pwede ring meron na, kaya nga nagtatago. Pero ang iintayin po natin ay signed issued warrant of arrest. Hindi na raw nagulat ang kampo ng mga biktima sa mga pangalang inilabas ng ICC na kasabwat umano ni Duterte sa crimes against humanity. Ang napansin lang daw nila, Davao Boys ang karamihan sa mga ito. Ibig sabihin talaga, mahigpit ang koneksyon dun sa Davao Death Squad killings na ipinaparatang from 2011 to 2016. Tapos, inimplement nila nationwide from 2016 to 2019. Ito ay mga pulis, Davao, na ibinato sa iba't ibang unit. Pinilit siguraduhin or in-ensure na may impunity. Na hindi lang yung tagagawa ng krimen, ang Davao Boys, kundi yung dapat mag-iimbestiga ng krimen, Davao Boy din. Kaya may NBI, merong pong PIDEA, merong Secretary of Justice. Naging Davao City Police Chief sina De La Rosa, Danao at La Peña. Mula naman sa Davao Regional Police Office si Cascolan, habang si Giran, Davao Regional Director ng NBI. Si Go, long-time aide at assistant ni Duterte. Long-time aide. Mula pa noong nagsisilbi ito sa Davao City LGU. Batay sa document containing charges mula 2011 noong mayor ng Davao City si Duterte hanggang 2019 na presidente na ito, nagkaroon umano si Duterte at mga kasabwat niya ng common plan o kasunduan para i-neutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. Noong mayor pa siya, ginamit raw ni Duterte ang mga pulis at ilang civilian hitmen o ang DDS o Davao Death Squad para pumatay. Nang maging Pangulo, inappoint ni Duterte ang kanyang mga co-perpetrator mula Davao City sa mga high-level national position. Dito na itaguyod raw nila ang isang network na kasama na ang Estado tulad ng law enforcement agencies gaya ng PNP, PIDEA, NBI at maging Bureau of Corrections.
pinagalaw raw ang mga ito tulad ng DDS. Sa February 23 na magsisimula ang naudlot noon na confirmation of charges ni Duterte sa ICC. Nako. Dito tutukuyin kung may sapat bang basihan para litisin na si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. So yan mga ka-eksena. At nako, ilang tulog na lang, 14, ilang tulog na lang at malapit na yung Feb 23. Excited na ako. I just can't hide it. I know you want to. Hi, Ma'am Therese Helman. Good morning and happy Valentine's Day. Nakita niyo ba yung video ni Spider-Man? Spider-Man. Yan. So, nako, panoorin niyo Ma'am Therese Helman yung umpisa nitong live ko may kanta ako doon para sa inyo lahat yun. Yun, dedicated ko sa inyo. But anyway, mga ka-eksena, tingnan natin ilang percent. Hindi na nagbago. So marami ang naniniwala na magsisimula ng magtaguyang mga nabanggit na yan. At ang bumoto nga ay 97%. At syempre, yung mga nagsabing hindi magtataguyon at hindi pagtataguyon. 3%. Yan. So, mga kapatid, mga ka-eksena, ito lamang po ulit ang sasabihin ko sa inyo. Kanina, sa simula natin na naging topic, may mga pinakita naman tayo, pati kay Sarah, kung gaano kalala talaga ang maging DDS at ang maging panatikong kulto ni Digong. At sana, ito, lagi ko talagang sasabihin sa inyo to. Hindi lang ako at kung hindi lahat ng makikita nyo na pro-government vlogger, hindi sa pinopromote ko, pero tulong na rin dun sa, magtulungan po tayo mga ka-eksena kasi ito yung sinasabi ko sa inyong darating na March na may mangyayaring pasabog na kaya kailangan natin magtulungan na ipakalat yung mga magagandang nagawa ng gobyerno, yung mga content ng mga ibang vloggers pro-government. Basta wag lang yung misleading, ha? Wag lang yung mga OA sa title tapos pag pinanood mo mukhang tanga, wala naman dun yung sinasabi niya. Ha? Tulungan po natin yung mga ganong klaseng vlogger na mga content, yung talagang merong sense at merong kwenta. Kasi kung ang tutulungan natin puro clickbaiting yung title, wag na lang, nakakasira lang. Yan po ang kailangan natin mga ka-eksena, magtulungan tayo, hindi man kayo vlogger. Kung gusto niyo maging vlogger, mag-vlogger din kayo, mag-share lang kayo na mag-share sa Facebook, maggawa kayo ng maiksing video, ganun lang. Kasi ang kalaban po natin dito, funded. Sino ba yan? Basta, sooner or later, basta pagtungtong ng March, mga ka-eksena, basta hindi lang ako, lahat ng alam nyong okay naman ang sinasabi at binabalita at maganda yung nagiging paliwanag, i-share po ninyo. Pero kung yung makikita nyo kahit BBM vlogger pa yan, kung mukhang tanga naman yung sinasabi, yung title, wala doon. Diba? So, tawag dito, tulungan po natin mga ka-eksena. Ano po? So, sa lahat ng mga OFW na sa trabaho ngayon, mag-iingat po kayo. At syempre, belated Happy Valentine's Day. 12:30 na eh. At sa mga bagong pasok, paki-replay na lang po at nakailang oras na ba ako. So, maraming salamat sa inyo mga ka-eksena at sa ating mga moderators, syempre pa, at sa ating Spice Girls, moderators Kabugera, ex-senadora, tawag dito, Spice Girls Kabugera, ex-senadora, at saka members. Yan, maraming salamat. Mag-start na din ako direct kasi nanggigigil ako. Tatapatan ko classmate kong DDS, puro fake news. Simulan nyo na, malditang lola. Okay? Maraming salamat po mga ka-eksena at syempre, ingat po kayo palagi at yung habol ng Valentine's panindigan nyo yan. Aray ko. Ingat po kayo, God bless at magkita-kita sa susunod nating live stream. Pasensya na po, talagang magulo ang schedule ko. Paki-replay na lang po yung live natin kanina para sa aking kantang performance. Para sa inyo yun. Maraming salamat po, Direk Freddy Valera. God bless and Happy Valentine's ulit. Bye!